Mula New Delhi, biyaheng Bengaluru naman sa India si Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 na araw ng kanyang state visit doon. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Mag-alas 9 na nga ng umaga dito sa Bengaluru sa India kung saan nga inaasahang darating ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos para sa nalalabing bahagi ng kanyang state visit dito sa India. Pero bago umalis nga ng New Delhi, tinalakay ng Pangulo ang foreign policy na mga umano'y minamaliit o pilit na minamaliit ang issue ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, sumentro ang foreign policy address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Observer Research Foundation sa New Delhi sa India. Bagamat walang tinukoy na bansa o personalidad, sinabi ni Pangulong Marcos na may gumagalaw para anya palabnawin ang usapin at palabasing politika lang ito. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. Kailangan daw naaayon ang mga pag-aangking ito sa tinakda ng international law tulad sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng Pangulo, malaki ang maitutulong ng ugnayan ng Pilipinas at India rito. Nito lang linggo, nagtapos ang joint maritime cooperation activities ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea at South China Sea. They reflect the value that we put in investing in diplomacy, even as we steadily ramp up and modernize our defense capabilities, undergirded by our comprehensive archipelagic defense concept to project our forces into areas where we must, by constitutional duty and legal right, and we must protect our interests and preserve our patrimony. Ito yung Kartaiva Path dito sa New Delhi. Ito yung parang luneta nila dito sa India. Nagkukonekta ito sa iba't ibang mga atraksyon at tourist spots tulad na lamang nitong pamosong India Gate. At sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos, nilagyan ng mga watawat ng Pilipinas at India ang kahabaan nito. Pagpapatunay at pagbibigay halaga sa pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa. Hinarap din ng Pangulo ang Indian business community. Bukod sa paghihikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na nilagnaan na ang terms of reference sa mga negosasyon para sa India-Philippines Preferential Trade Agreement. Dito, magiging mas malawak at mas malaya ang market access ng dalawang bansa. As two of the world's most promising emerging markets, the Philippines and India view the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnership. India would be assisting the Philippines towards development of a sovereign data cloud through a pilot project. We are also exploring cooperation for the linking of payment systems. We'll be talking in terms of helping with launching Philippine satellites. There was a focused discussion on cooperation in the field of healthcare, particularly India's strengths in pharmaceuticals, traditional medicine. Rafi, bago nga magtanghali o bandang alas 2 ng hapon dyan sa Pilipinas, ay inaasahan na yung pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bengaluru. Agad siyang sasabak sa kaliwat ka ng mga meeting kasama yung mga business at kumpanya, partikular sa teknolohiya. Dito nga sa Bengaluru, nakilala rin bilang Silicon Valley ng India. At yan muna ang latest mula nga dito sa Bengaluru sa India. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran.